Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. For today's video, meron po akong i-share sa inyo mga lumang barya dito po sa 5 centavo coins, no? Alamin po natin kung ilan po ang mga values o yung halaga ng mga baryang ito na kung saan na pwede natin kolektahin. Talakayin po natin. Good day po mga kapatid. Pahabol lang po, ito po ay yung mga 25 centavo coins. Mga magaganda po yung condition yan. Halos uncirculated. Kulay dilaw pa siya, no? Yan. 1964, mga 1962 at saka 1966. Yan, sa mga wala pa po nito, kung gusto nyo pong mag-collect, ayan, mag-PM lang po kayo sa akin. Ayan, ito po yung mga 25 centavo coins na magandang kondisyon. Ayan. Maging sa mga nakolekta kong barya, no? Mga 1 peso US NGC, mga pros. Ito, mga pros coins, nice, collectible po yan, no? Ayan, NGC. Ito naman po yung mga semi hard to 5 na 25 centavos, 2003 magnetic at saka 2005. Ayan, mga semi hard to 5. At ito po yung tatalakayin po natin, yung mga lumang coins na 5 centavos. Ayan, nalagay na po siya sa coin bank o coin book. Yan, mga makaluma po yan. Ayan. Siyempre, ito yung mga dollar coins, $1 coins na aking nakolekta. Ayan. So ito po, ano, isa sa mga nabili ko po na lalagyan ng mga coins. Pwede nyo lagay dito yung mga binubuo yung coins. Kunyari, piso 1995 to 2017. Ayan. Tulad po nito, mga lumang coins naman na pinaglagyan ko. Ayan. So doon na po tayo sa tinatalakay nating barya. Isa pa, welcome sa aking YouTube channel. Naparito po tayo ngayon para talakayin ito pong mga 5 sentimo na makaluma, no, dito po sa ating aalamin. Yan, ito po ay medyo hindi na ganong kagandahan yung kanyang kondisyon. I think ito yung nasa good condition, no? Ayan, 5 centavos Pilipinas. Ayan. At ito po yung kanyang likod. Ayan. So, United States of America. Ayan. USP coins. US Philippine coins. Ito po ay 1921, no? Ito po yung large type ng coins dito po sa 5 centavos. Ito po medyo maliit, no? Ito po yung medyo malaki. Ayan. Ito po yung large type na 5 centavos. 1921. Ayan. Ayan. Ayon po sa numista, ito po yung nagme-mintage ng 12%. So, konti lang rin po ang ginawa nito. At dahil sa tagal na po nito, 1921, ito po ay nasa 103 years old na, no? 103 years old. So medyo matagal na, no? Kaya I think ito po ay may value na, lalo na pagka ito po ay nasa magandang kondisyon. Kasi ito ay nasa 123 years na, no? 2024 na po tayo ngayon.
Kaya bibihira na lang po ang merong ganito. Ito po ay gawa sa nickel o copper nickel. Ayan. Ayon po sa numista, ito po ay nagpipresyo ng 200 to 300. Depende po sa kondisyon. Kaya pagka mas magandang kondisyon nito, abutin pa po ito ng 1,000 pataas. Pagka nasa good condition, ano? Pero ito pong ganitong nasa condition, I think nasa 200 na lang ito to 300. Itong ganitong kondisyon na 5 centavo coins. Yan. Sunod po, dumako po tayo sa ito naman 1934. Ayan, small types na po to, no? 1934. Medyo matagal na rin, ano? I think ito po ay nasa 90 years old na. Ayan, 90 years old, 5 centavos. Hindi na rin gaano maganda yung kanyang kondisyon. Ayan, 1934. Ito po ay nagbi-mintage ng 22%. Ayon po sa numista. Ayan. Kaya yung ganitong kondisyon po, nasa 100 to 200 ang presyo ng ganitong kondisyon. Pero kapag maganda po yung kondisyon nito, abutin po ng 1,000 yung ganitong kondisyon. Kasi matagal na rin po ito, no? US Filipino coins, Philippine coins, 1934. Ayan. So, yan po, no? Ang ating nakolekta. Susunod naman po, ito naman po ay 1935. Ayan. US Philippine coins din siya, no? 1935. Medyo ganun na rin po yung kondisyon niya dahil sa tagal na po. Kaya medyo hindi na rin ganun maganda, no? Sa very good condition. 1935. Ito po ay nagbi-mintage ng 30% ayon po sa numista. Marami-rami na rin po ito, kaya nagpi-pressure rin po ito ng 100 pataas sa ganitong kondisyon. 100 to 200. Pero muli, pagka maganda po yung kondisyon ng ganito nyo, lalo na po pagka na-upgrade po nyo sa mas mataas pa po ang values po nito. Ayan. Sa mga kapatid po natin, ano, 5 centavos, 1935. Small types. Ayan. Susunod po, ito pong 1945. Ayan, small type din siya, no? Ito po ay gawa sa nickel brass. 1945. Marami-rami po yung condition nito at ito po yung marami akong naipon na ganito. Kaya pumapalo na rin to ng 100 sa ganitong kondisyon, ano? Pero hindi na po ako nabili ng ganito kasi marami po ako. Yung 1944 tsaka 1945, marami po ang mintage nito. Ito pong 1945, nasa 45%. Marami po siya, kaya hindi na ganong kataas yung kanyang halaga. Pero kapag maganda po yung ganito yung barya, uncirculated, hindi na gamit, na itabi lang, yun, maring abutin pa po ng 1,000 yung ganitong coins. Kaya po yun, mga natalakay kong coins dito po sa 5 centavos. Ito po yung large type dito po sa 5 centavos, 1921. Ayan. Ang susunod po, ito pong 1934 na 5 centavos. Ayan. Susunod po ay yung 1935. Ayan. Magandang koleksyon na aking naitabi. At sa mga bebenta po sa akin na ganito, hindi na po muna ako nabili, no? Kasi tinalakay ko lang po sa mga baguhan po natin
kung magkano na ba ang presyo ng mga ganitong 5 centavo coins. Kaya kapag maganda po yung condition, uncirculated, inuulit ko, yun po, nakakaroon po ng mataas na value, no? So, shout out po sa mga kapatid natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa akin YouTube channel. Sa mga senior citizens, sa mga coin collector po natin, sa mga OFW, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ang dalangin ko, patuloy po tayong pagpalain, ingatan ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa. Salamat po.